May nagtanong sa akin, "Hello po sir, totoo po kaya ito? No response, we will include your name for field visitation at 10 a.m. tomorrow. If you have an agreement, please disregard this message. Mga bugok na ulam." Alright, napakagandang katanungan po nito. Pero bago ho natin sasagutin, imbitahan ko ho muna sana kayo na pakisuportahan po sana ang aking mga social media accounts sa YouTube, Facebook, and TikTok. Napakaganda ho nito, no? Nakita nyo ho, sila na ho nagpadala ng katanungan, confused pa sila. Di ba? Tsaka dito ho, sasabihin ko rin sa inyo, kung may kakayanan ba talaga silang gawin, yung mga minimensahe nila sa inyo. Okay. Ito ho, babasahin ko ulit yung mensahe sa inyo. No response. Okay. We will include your name for field visitation 10 a.m. tomorrow. Tapos, if you have an agreement, please disregard this message. Ano daw? Dapat alam nila yun eh. Diba? Bago ka magpadala ng mensahe sa iyong kliyente, dapat alam mo kung ano meron. Diba? Dapat yan lahat nakanote yung pinag-uusapan nyo. Diba? Nakanote kung kung meron ba kayong promise to pay. Diba? Tsaka, tingnan nyo itong mga to. Hindi ka panipaniwala yung mga mensahe. Bakit? Sabi, if you have an agreement, please disregard this message. Nagkakaroon ba ng agreement sa mga bugok na yan? Tanong ko po sa inyo. Diba? Malabo pa sa alkitran yan. Hindi nga nakikinig yung mga yan. Diba? Sus Mario. So, ibig sabihin, sila mismo, kinukontra nila o hindi nila naiintindihan yung pinapadala nila sa inyo. Diba ba? Bakit ka magpapadala ng ganitong mensahe na for field visit daw? May oras pa. Tapos, ano daw i-disregard daw kung mayroong agreement? Aba, ibig sabihin, hindi nila alam talaga ginagawa nila. Di ba? Maniwala ko rito, if payment has been made, please disregard this message. Diba? Kasi pwede yung in transit yung message nyo, diba? Tsaka lang kayo nakapagbayad. Itong agreement, ibig sabihin, mahabang usapan to. Hindi nila alam. Walang note doon sa kanilang mga sa kanilang excuse me po, sa kanilang listahan. Diba dapat meron? Kaya hindi makasingil ng maayos yung mga yan. Alam niyo kung bakit? Kasi walang alam talaga sa paniningil. Kasi importante ko sa maniningil, excuse me po, yung mga pinag-usapan is recorded. Diba? May mga notes dapat yan. Hindi yan po pwede na tawag ka lang ng tawag, wala kang notes. Diba? Kaya hindi nyo paniniwalaan yung sinasabi na ganyan eh. Huwag nyo tawag dito, huwag nyo masyadong pinag-iintindi or pinag-iisip yung mga ganitong klase ng mensahe. Kasi po, unang-una, sila mismo nalito dun sa kanilang mensahe. Di po ba? Pangalawa po, hindi nila alam yung kanilang pinagagagawa. Excuse me po, pasensya na kayo, nasa mid ako eh. Ngayon, sasagutin ho natin yung napakalaking katanungan, na may field visitation ba talaga itong mga bugok na ito? May oras pa eh. Di po ba? Kasi yun yung kalimitan nilang pinananakot. Okay? Sabi ho, wala daw kayong response. I-include na raw po yung pangalan nyo sa field visitation. Okay, sige. Ang tanong, meron ba silang kakayanan? Wala. Mariusip. Sa telepono pa nga lang po, hindi sila marunong maningil. Pupunta pa sa bahay. Sige nga po. Ano sasabihin nila sa kliyente? Magtatatalak sila doon, pagagalitan nila? Ihaharas nila? Baka doon na sila magwakas. Diba? Hindi ganun eh. Kasi ang paniningil, dapat yan sa maayos na pakikipag-usap. Diba? Kumbaga ang pakikipag-usap is negosasyon. Diba ba? Kasi kailangan alamin mo muna ano ba yung naging dahilan, ba't di nakabayad eh. Diba? Pero dito sa mga abusadong online lending apps na to, alam natin bakit hindi nakabayad. Kasi unang-una, na maling ginagawa nila is force yung pagpapautang nila. Kahit hindi dapat mabigyan, nabibigyan, napapautang. Diba?
Pangalawa po, hindi ini-explain man lang kung ano yung na-approve na amount. Tinatanggap ba yung approve amount? Oh. Dapat ini-explain nila yun. Sinasabi nila na, ang in-apply nyo po kasi is 20,000 pero na-approve lang ho sa inyo 5 eh. Tatanggapin nyo po ba? Dapat ganun. Pagka bumayag, tsaka pa lang yung i-explain ngayon kung magkano idadagdag na interest, magkano ba ibabawas, kailan ba first due date, gaano kahaba ang termino, at kung ano-ano pa po. Yung penalty, yan. Ganun po yan dapat. Tapos, ganyan ang gagawin nila. Sus Mario Joseph. Diba? Doon pa lang, hindi na sila kumbaga mali na ginagawa nila. Tapos, pagka tumawag pa sa inyo, nagbigay ng reminders, ganyan, puro sablay. Tas aasahan nyo, pupunta sa bahay po ninyo, baka tarantaduhan niya. Magkakalat lang yan doon. Baka hindi makapagsalita na maayos yan. Pupusta ho ako sa inyo. Bakit? Kasi yung scripted lahat yan eh. Sa telepono pa nga lang po, obserbahan nyo. Puro scripted, di ba? Kung ano sinabi nung nakaraang araw, yun na naman nasasabihin sa inyo ngayon. Tapos, pag naiba na usapan, pag wala na sa script, mumurahin ka na lang niya, magagalit na lang. Yun yung defense mechanism nila eh. Pag hindi nila alam masasabihin nila doon sa kanilang kliyente, magagalit na lang, magmumura na lang. Kaya ba nilang gawin sa field yun? Hindi. Pagkakatiwala ba nung may-ari nila yun? Hindi rin. Kasi alam nung may-ari mismo na hindi marunong maningil yung mga bugok na yan. Ang malamang sa gawin po nitong mga bugok at abusadong online lending apps na to is humingi po or kumuha ng serbisyo ng mga collection agency. Okay po? Kasi itong mga collection agency po na ito yung may mga kakayanan, no, na magawa ng field visit. Kasi 40 po nila yan eh. Either or yan, tawagan, padala ng mensahe, padala ng demand letter, or magsagawa ko ng field visit. Okay? Kasi yun ang 40 ng mga collection agency. Okay? Pero ito po hindi ho lahat ng collection agency matitino. May mga bugok din. Okay? Pero mangilan-ngilan lang ho yun. Hindi naman ho ganun kaano. Kasi sasabihin ko sa inyo, marami ho akong mga kaibigan, kabarkada, kumpare po, na may-ari, na mamahala ng collection agency. Totoo po yan. Okay? Yung mga kakilala ko, mga legitimate yan. Okay? Talaga sila, sumusunod sila doon sa patakaran po na inilatag ng SEC. Yung sa prohibition ng unfair debt collection practices, nabubulol tuloy ako. Yung pong prohibition ng unfair debt collection practices, sinusunod nila yon. Kung ano po yung nakalista ron, hindi nila ginagawa yun. Totoo po yun. Okay, shout out dun sa aking kumpare, paring Norman. Shout out sa'yo. Sana nanonood ka. Tsaka sana nagpapahinga ka na. Masyadong tawag dito, laging abala. Sarili niya huyang negosyo niya na yan, pero talaga naman. Hindi mapakali. Masyado masipag yung kaibigan at kumpare ko na yan, no? So, yun po, no? Yun lang po ang kayang gawin, no? Nitong mga bugok at abusadong online lending apps na yan. Hindi nila kayang sila mismo magpapadala ng kanilang kolektor o maniningil. Wala akong kakayanan yan. Baka maligaw pa yung mga bugok na yan. Ang gagawin ho yan, kukuha ho ng serbisyo ng mga collection agency na may kakayanan po na mag-conduct o gumawa ng field visit. Ngayon, wag kayong matatakot. Bakit? Tingnan nyo Kasi itong mga gumagawa ho ng field visit, no? Madali ho kausap yan. No, hindi ho yan pupunta ron para magtapang-tapangan. Doon na sila magwawakas pag gano'n ang ginawa nila. Di ho ba? Wag ho yung kakatakutan pag sinabihan kayo na may magpupunta dyan for field visit. Sabihin nyo, sige, papuntahin ninyo para magkausap kami ng maayos. At least yun, may mukha yung kausap ninyo, hindi kagaya dyan sa mga abusadong online lending apps. Puro tawag. Diba? Magagalit. Sino ngayon ang kausap nyo? Wala. Diba? Samantalang yan, pag nag-conduct sila ng field visit, pag may kumatok sa pinto nyo, may tao kayong kausap. Diba? Tsaka kayo ngayon mag-usap ng maayos. Diba? Ito pakakatandaan nyo. Huwag nyo ibubuntun po yung galit ninyo dun sa mga nagpupunta sa bahay. Bakit? Kasi hindi naman ho yun, no? Or hindi naman kayo sigurado na yun yung nangaabuso sa inyo.
No? Kasi wala hong mukhang ihaharap yang mga abusadong ahente ng online lending apps na yan. Dahil nga sabi sa inyo, walang alam sa paniningil yung mga bugok na yan. Naku po, puro script nga lang eh. Oh. Pero ito pong mga pupunta sa bahay ninyo, yan may kakayanan niyang maningil talaga, makipag-negotiate. May mga payment option na ilalatag sa inyo yan. Kaya kausapin nyo ng maayos para matapos yung problema nyo dyan sa mga bugok at abusadong online lending apps na yan. Ganun ho ang gawin ninyo. Magkaroon ho kayo ng agreement, arrangement, payment, kung ano man po may bibigay nila na sa inyong parehas na partido, win-win. Diba? Makakabayad kayo, makakasingil sila. Ganun lang ho dapat yun. Okay? Para para matapos na yan. Tsaka dapat nga ngayon pa lang yan, pinag-iipunan nyo yan, tsaka nyo sila bayaran. Pero kung sinabi nga nila magpapapunta sila, papunta sila. Antayin nyo. Pero pupusta ako sa inyo, wala akong papadala yung mga yan. Dahil kung sila lang mismo ang pupunta, malabo pa sa alketran yan. Naku, sa totoo lang po. Takot yung pumunta sa bahay niyo yan. Pupusta ho ako sa inyo. I hope nasagot ko po itong katanungan na to at sana po'y makatulong. Maraming salamat po sa inyong walang sawang pagsuporta at panonood sa aking mga videos. Maraming salamat po sa inyong pag-like, pag-share, pag-comment at pagtatanong. And kunin ko na rin po itong opportunity na to na imbitahan po sana kayo na pakisuportahan po sana ang aking mga social media account sa YouTube, Facebook and TikTok. Hanggang sa muli po. Yun lang.